Lumuhod ka, Felicidad. Ipakita mo sa amin ang huling paggalang na kaya mong ibigay bago ka tuluyang umalis sa pamamahay na ito. Ang tinig ni Gaudencio ay hindi pa sigaw, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang malamig na balisong na dahan-dahang bumaon sa puso ni Feli. Sa gitna ng malaking hapagkainan na puno ng masasarap na putahe, para sa gabi ng fiesta, ang amoy ng malinamnam na kare-kare, ang usok ng bagong hiling lechon at ang halimuyak ng mga bulaklak sa florera, tila biglang nawala ng hangin sa loob ng silid. Ang hawak na sandok ni Feli ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang nanginginig na mga kamay, tumama ito sa sahig na gawa sa makintab na nara, ngunit hindi na niya nagawang pulutin pa iyon. Nakaramdam siya ng matinding panunuyo, sa kanyang lalamunan tila may isang malaking bara na pumipigil sa kabilang paghinga. Ang kanyang mga mata na pagod mula sa magdamag na pagtatrabaho sa laboratorio para sa bagong formula ng pamilya Ibarra ay nakatitig lamang sa asawang lalaki na 7 taon niyang pinagsilbihan. Paano nagawa ng boses na ito, na dati ay bumubulong ng mga pangako ng pag-ibig sa gabi, na maging ganito kalamig? Para bang ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng gabi na tiniis niya ang puyat, para lamang isalba ang bumabagsak na negosyo ng mga Ibarra, ay biglang natunaw na parang asukal sa ulan. Gaudencio, ano bang sinasabi mo? Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang bulong ni Feli ay halos hindi marinig, isang basag na tinig na naghahanap ng kahit katiting na rason sa gitna ng kabaliwan. Ngunit hindi si Gaudencio ang sumagot. Ang marahas na kalansing ng kubyerto sa pinggan ang pumutol sa katahimikan. Si Doña Consolacion na nakaupo sa kabisera na parang isang reyna sa kanyang trono, ay marahang nagpunas ng labi gamit ang telang serbilyeta bago tumingin ng diretso kay Feli. Huwag ka nang magmalinis, Felicidad. Alam nating lahat ang ginagawa mo sa likod ng asawa mo. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi na mababayaran ng kahit anong formula na imbento mo. Akala mo ba ay hindi namin alam? Ang pakikipagtagpo mo sa lalaking iyon, nakakahiya. Ang apelidong Ibarra ay hindi para sa mga babaeng tulad mo na madaling mabulag sa tukso. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa pagkatao ni Feli. Walang lalaki, walang pagtataksil. Ang tanging lalaki na kinakatagpo niya ay ang mga supplier ng hilaw na materyales para sa kanilang kumpanya. Ngunit sa mukha ni Doña Consolacion nakita ni Feli ang isang planadong bitag. Ang matanda na laging nagdarasal ng rosaryo tuwing hapon ay ngayon ay may ngiting tagumpay sa likod ng kanyang mga kunot na labi. Kasabay nito bumukas ang pintuan ng dining hall at pumasok si Clarita. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestido na tila sinadya para sa okasyong iyon. Marahan itong lumapit kay Gaudencio at humawak sa braso nito isang kilos ng pagmamay-ari na nagpapatunay sa lahat ng hinala ni Feli. I'm sorry, Feli, pero kailangan na nating tapusin ang pagpapanggap na ito. Para na rin sa ikabubuti ng bata, wika ni Clarita, habang hinahaplos ang kanyang tiyan, na tila nagpapahiwatig ng isang buhay na doon ay nabubuo. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naging pisikal na ito. Naramdaman ni Feli ang pagpintig ng kanyang sentido. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Bakit, saan siya nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang nakatitig sa mga divorce papers, na dahan-dahang inilatag ni Gaudencio sa ibabaw ng mesa. Pirman mo ito, Felicidad. At pagkatapos lumayas ka na rito, bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Ayaw kong madungisan ang gabi ng fiesta dahil sa isang babaeng gaya mo, utos ni Gaudencio. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Sa labas, ang ingay ng mga paputok ay nagsimulang gumuhit sa langit, makukulay na liwanag na nagbibigay ng panandaliang saya sa mga tao sa barangay. Ngunit sa loob ng mansyon, ang mundo ni Feli ay tuluyan ng gumuho. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang suot niyang damit at ang maliit na locket na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi na siya nakapanlaban nang hawakan siya sa magkabilang braso ng 2 malalaking lalaki. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, dumaan sa harap ng mga bisitang noon ay nagsisimulang magbulungan. Ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay tila mga talsik ng asido sa kanyang balat. Ang susunod na alaala ni Feli ay ang marahas na pagbagsak ng kanyang katawan sa isang malambot ngunit mabahong bunton. Ang amoy ng nabubulok na pagkain, mga basag na plastik, at dumi ng kalsada ang sumalubong sa kanyang pandama. Inihagis siya ng mga tauhan ni Gaudencio sa gilid ng bilihan ng basura sa dulo ng barangay, malayo sa ningning at bango ng fiesta.
Bagay ka rito, Felicidad. Dito ka naman talaga nang galing, di ba, pangungutya ng isa sa mga lalaki bago humarurot palayo ang kanilang sasakyan. Habang nakasubsob sa putikan, narinig ni Feli ang isang pamilyar na boses. Ang tunog ng mga yabag ng tsinelas na papalapit ay tila isang babala. Aba, tignan mo nga naman. Ang dakilang senyora ng mga Ibarra ngayon ay namumulot na ng basura. Ito ang boses ni Manang Ising. Kasunod nito ay ang nakasisilaw na liwanag mula sa flash ng isang cellphone. Sa gitna ng dilim at dumi, ang mukha ni Feli na puno ng putik, luha at kawalan ng pag-asa ay nakuhaan ng larawan. Alam ni Feli na bukas hindi na lamang ang kanyang tahanan ang nawala sa kanya. Ang kanyang buong dangal ay ipapako na sa krus ng buong barangay. Nanatili siyang nakahiga sa ibabaw ng mga basura. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaon sa maduming lupa. Sa gitna ng matinding pait, isang mahinang apoy ng galit ang nagsimulang magliyab sa kanyang kalooban. Hindi ito ang katapusan. Ang bawat luhang pumatak sa basurang ito ay magiging lason na unti-unting lalamon sa mga Ibarra. Huwag kang gagalaw, Feli. Sayang naman ang anggulo kung hindi makikita ng buong Facebook ang itsura ng isang babaeng nagtaksil sa kaisa-isang tagapagmana ng mga Ibarra. Ang boses ni Manang Ising ay parang huni ng isang mapanirang ibon sa katahimikan ng gabi. Ang bawat liwanag na nagmumula sa kanyang cellphone ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi at mantsa sa mukha ni Feli. Sinubukan ni Feli na itago ang kanyang mukha sa pamamagitan ng kanyang maruming palad, ngunit ang bawat paggalaw niya ay lalong nagpapatunog sa mga plastik na bote at tuyong dahon na kanyang kinahihigaan. Naramdaman niya ang malagkit na putik na humahalo sa kanyang mga luha. Ang pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas masahol pa sa masangsang na amoy ng nabubulok na basura na nakapalibot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya sa tuwing siya ay dumaraan sa plaza ay sila ring unang kukuha ng bato upang siya ay pagtulungang saktan. Maawa naman kayo, Manang Ising. Hindi totoo ang mga paratang nilabulong ni Feli. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng ihip ng hangin. Isang matunog na halakhak ang isinagot ng matanda. Maawa. Bakit ako maaawa sa isang babaeng hindi marunong makontento sa marangyang buhay? Pinulot ka lang sa hirap ng mga Ibarra, Feli. At ngayon, binalik ka lang nila kung saan ka nararapat sa dumi. Tumalikod si Manang Ising habang mabilis na nagtitipa sa kanyang cellphone, handang ikalat ang balita sa buong barangay. Naiwan si Feli sa gitna ng kadiliman, nakatingin sa malayo, kung saan naroon ang mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Ang bawat ningning ng ilaw doon ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Isang pamilyar na amoy ng murang pabango ang sumalubong sa kanya. Ate Feli, Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Si Leonora, ang pinsang palaging nasa tabi niya sa tuwing may kailangan ito. Ang pinsang tinulungan niyang makatapos ng pag-aaral at binayaran ang lahat ng utang sa ospital. Sa mga oras na iyon, ang tinig ni Leonora ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Dahan-dahang inakay ni Leonora si Feli patayo. Ang bawat hakbang ni Feli ay mabigat, tila ang kanyang mga paa ay gawa sa tingga. Dinala siya ni Leonora sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng riles ng tren. Ang silid ay amoy lumang kahoy at alikabok, malayo sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ng Ibarra. Ngunit sa mga sandaling iyon, sapat na ito upang magbigay ng panandali ang kanlungan. Dito ka muna, ate. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, wika ni Leonora habang pinupunasan ang dumi sa mukha ni Feli gamit ang isang basang bimpo. Masyadong malupit si Kuya Gaudencio. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa iyo. Umupo si Feli sa isang luma at gulanit na papag. Ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa kanyang leeg, hinahanap ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa loob ng maraming taon. Ang gintong locket na naglalaman ng larawan ng kanyang yumaong ina, ang tanging alaala ng isang buhay bago siya naging isang Ibarra. Ngunit wala roon ang kadena. Ang kanyang balat ay tanging lamig ng hangin lamang ang nararamdaman. Ang locket ko, Leonora, ang locket ko. Ang boses ni Feli ay puno ng pagkataranta. Hinalughog niya ang kanyang mga bulsa. Tiningnan ang sahig, ngunit wala itong bakas. Naiwan ko yata sa mansyon o baka nahulog sa bilihan ng basura. Ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao na natitira at ngayon ay nawala pa ito. Ang locket na iyon ang nagpapaalala sa kanya
na siya ay anak ng isang mahusay na manggagamot, na ang kanyang kaalaman sa mga halaman ay isang pamana, hindi lamang isang kagamitan para sa negosyo ng iba. Ang pagkawala nito ay parang muling pagkamatay ng kanyang ina sa kanyang paningin. Yumakap si Feli sa kanyang sarili, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon na hindi na kayang ilabas ng mga mata. Pinanood siya ni Leonora ng may kakaibang tingin sa mga mata, isang halo-halong awa at isang bagay na mas madilim pa roon. Hayaan mo na iyon, ate. Ang mahalaga ay ligtas ka na rito, sabi ni Leonora, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sariling bulsa. Nang makatulog si Feli dahil sa sobrang pagod at puyat, dahan-dahang tumayo si Leonora. Lumabas siya ng maliit na silid at tiniyak na walang nakakakita sa kanya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagang numero. "Hello, Sir Gaudencio, opo, nandito na siya sa akin." Tulog na po siya, bulong ni Leonora, ang kanyang boses ay wala na ang tamis na ipinakita niya kanina. "Nakuha ko na rin po ang hard drive na sinabi niyo sa laboratorio. Pero may isang hiling lang po ako. Siguraduhin niyo pong hindi na siya makakabangon pa. Ayaw ko nang maging anino lang niya habang buhay." Pinatay ni Leonora ang tawag at tumingin sa maliit na bintana ng silid kung saan natutulog ang pinsang nagbigay sa kanya ng lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang gintong locket na nasa loob ng kanyang bulsa. Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng sinulid. Ang iba ay kailangang linisin muna ng sariling luha bago haplusin ng malasakit. Sa maliit na eskinita kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na bombilya mula sa isang sari-sari store, nakaupo si Feli sa isang plastic na bangko. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga mamahaling laboratory flask, ngayon ay maingat na nagdidikdik ng mga dahon ng bayabas at dinurog na luyang dilaw. "Tiisin mo lang ng kaunti, Luningning. Malamig ito sa balat, mawawala rin ang hapdi niyan," malambing na wika ni Feli sa batang lansangan na nasa kanyang harap. Ang bata ay napangiwi ng dahan-dahang itapal ni Feli ang dinikdik na halaman sa malaking paso sa braso nito, isang pinsalang nakuha ng bata dahil sa natapong mainit na mantika mula sa isang malapit na karendriya. Ang amoy ng sariwang halaman ay humalo sa malansang amoy ng kanal sa paligid, ngunit para kay Luningning, ang halimuyak na iyon ay tila isang yakap ng isang ina. "Bakit niyo po ako tinutulungan, Ate Feli?" Sabi po ni Manang Ising, "Masama daw po kayong tao," inosenteng tanong ng bata, habang tinitignan ang maamong mukha ng babaeng nasa harap niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Feli. Hindi siya tumingin sa bata, sa halip ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagtatali ng malinis na retasong tela sa braso nito. Ang katotohanan, Luningning, ay parang amoy ng halaman. Kahit itago mo sa loob ng baul, darating ang oras na sisingaw at sisingaw ang bango nito. Hayaan mo na sila kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Sa kabilang panig ng kalsada, ilang mga kapitbahay na dati ay nakikiusyoso sa kanyang pagkakalugmok, ang dahan-dahang tumitigil sa kanilang paglalakad. Nakikita nila ang pag-aaruga ni Feli, ang husay ng kanyang mga kamay, at ang kawalan ng pag-iimbot sa kanyang mga kilos. Ang bulong-bulungan ng barangay ay nagsisimulang magbago. Mula sa pagkutya, ang ilan ay nagsisimulang magtanong sa kanilang sarili kung paanong ang isang masamang babae ay magkakaroon ng ganito kalinis na puso. Nang matapos ang paggamot, mabilis na tumakbo si Luningning patungo sa isang madilim na sulok at bumalik na may dalang isang maliit na plastik na supot. Iniabot niya ito kay Feli nang may nagniningning na mga mata. "Wala po akong pambaya dati, pero ito po na itabi ko para sa hapunan ko. Kunin niyo na po, mukhang mas kailangan niyo kaysa sa akin," sabi ng bata. Nang buksan ni Feli ang supot, nakita niya ang isang pirasong pandesal, matigas na at malamig, ngunit para kay Feli, ito ang pinakamasarap na pagkaing nakita niya sa buong buhay niya. Mas mahalaga pa ito sa 7 putahe sa hapag ng mga Ibarra. Hinawakan niya ang tinapay ng mahigpit, ang kanyang lalamunan ay muling nanikip sa sobrang emosyon. Ang kabutihan ng isang bata ang naging unang hakbang upang muling mabuo ang kanyang nadurog na pagkatao. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nabulabog nang marinig ni Feli ang malakas na balita mula sa radyo ng karenderya sa tapat. Isang engrandeng engagement party ang nakatakdang ganapin sa susunod na linggo para sa tagapagmana ng Ibarra Cosmetics na si Gaudencio Ibarra at ang kanyang magandang kasintahan na si Clarita Salcedo. Inaasahang dadagsain ito ng mga kilalang personalidad sa bansa. Ang bawat salita ng announcer ay tila mga hampas ng latigo sa likod ni Feli.
Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na pandesal. Habang siya ay nagdidikdik ng dahon sa tabi ng estero, ang asawa niya ay naghahanda na sa pagdiriwang ng isang bagong buhay gamit ang perang kinita mula sa kanyang pawis. Tumayo si Feli at inayos ang kanyang sarili. Alam niyang hindi sapat ang maupo lamang at umiyak. Habang tinitignan ang braso ni Luningning, na unti-unti nang humuhupa ang pamumula na ramdaman niya ang isang bagong lakas. Ang kanyang talino sa kimika at halaman ang naging dahilan kung bakit siya kinuha ng mga Ibarra, at ito rin ang magiging sandata niya upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Bago siya pumasok sa maliit na paupahan, napansin ni Feli ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa dulo ng kalsada. Ang mga bintana nito ay madilim at hindi matukoy kung sino ang nasa loob. Kanina pa ito roon tila nagmamasid sa bawat kilos niya. Hindi ito sasakyan ng mga Ibarra, mas elegante ito, mas misteryoso. Naramdaman ni Feli ang kilabot sa kanyang balat. May nagmamasid sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay isang bagong panganib o isang kamay na handang tumulong sa kanyang pagbangon. Ang ganda ay isang biyaya, ngunit ang kagandahang ninakaw ay isang sumpa na unti-unting lalamon sa iyong pagkatao. Ang mga salitang ito ng kanyang ina ay muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Feli habang nakatitig siya sa isang malaking billboard sa tapat ng rails ng tren. Doon sa ilalim ng naglalakihang mga ilaw ng lungsod ay nakalarawan ang mukha ni Clarita. Ang kutis nito ay tila porselana, walang bahid ng kapintasan. At sa tabi nito ay ang pangalang nagpapatindi sa hapdi ng kanyang loob, Ibarra Miracle Serum, ang lihim ng perpektong ganda. Sa loob ng mansyon ng mga Ibarra sa Forbes Park, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at imported na alak. Isang malaking selebrasyon ang nagaganap para sa matagumpay na paglulunsad ng bagong produkto. Si Gaudencio na suot ang kanyang pinakamahal na suit ay nakatayo sa gitna ng mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Ang formula na ito ay bunga ng maraming taon ng pananaliksik ng pamilya Ibarra, pahayag ni Gaudencio sa harap ng mga kamera. Pinagsama namin ang tradisyon at modernong siyensya upang ibigay sa bawat Pilipina ang karapat-dapat nilang ganda. Ito ang aming pamana. Sa gilid nakangiting tumatango si Doña Consolacion habang humahawak sa kanyang mga mamahaling hiyas. Para sa kanila si Feli ay isang anino na lamang ng kahapon, isang basurang kinalimutan na. Hindi nila alam na ang formula na ninakaw nila mula sa hard drive ni Feli ay isang bitag na hindi nila napansin. Alam ni Feli ang bawat molekula ng serum na iyon. Alam niya na ang huling bersyon na nakuha ni Leonora ay kulang sa isang mahalagang hakbang, ang pagpapakalma sa mga acid mula sa katas ng kamiyas at dayap na ginamit niya. Nang walang tamang balanse ng langis ng pili na kailangang dumaan sa eksaktong temperatura, ang serum na iyon ay magiging isang mapanganib na kemikal kapag nahaluan ng init ng araw. Habang nagtatawanan ang mga Ibarra, isang marangyang ginang sa kabilang bahagi ng bulwagan ang nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Kaka-apply lamang niya ng tester ng serum sa kanyang leeg. Ang malamig na pakiramdam na inaasahan niya ay biglang napalitan ng isang matinding init. Ang kanyang balat ay nagsimulang mamula, tila may libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang laman. Bakit ganito? Parang nasusunog ang balat ko. Mahinang bulong ng ginang sinusubukang panatilihin ang kanyang poise. Ngunit ang sakit ay hindi na maitatago. Sa kanyang maliit na silid, tahimik na nakaupo si Feli sa tabi ng bintana. Hawak niya ang isang maliit na botelya ng langis na siya mismo ang nagmula sa mga halaman sa paligid. Ito ang tunay na lunas, ang tunay na milagro na kanyang pinaghirapan. Isang matinding lungkot ang bumalot sa kanya. Hindi niya gustong may masaktan, ngunit ang kasakiman ng mga Ibarra ang nagdala sa kanila sa panganib na ito. Kinuha ni Feli ang kanyang lumang cellphone, ang device na ibinigay ni Leonora na hindi niya alam ay may nakatagong tracker. Bigla itong nag-vibrate sa kanyang palad. Isang numero na hindi rehistrado ang lumitaw sa screen. Nag-atubili si Feli bago sagutin ang tawag. Nanatili siyang tahimik, hinihintay ang kabilang panig na magsalita. Alam kong ikaw ang utak sa likod ng formula na iyon. Felicidad, isang boses ng babae ang narinig niya. Ang boses ay pamilyar, ngunit puno ng awtoridad at isang uri ng pait na tila nanggagaling sa kailalim-lima ng nakaraan. At alam ko rin na ang serum na inilunsad nila ngayong gabi ay isang lason na sisira sa pangalan ng mga Ibarra. Huwag kang matakot. May pareho tayong kaaway
at meron akong mga dokumentong magpapatunay na ikaw ang tunay na may-ari ng tagumpay na ninakaw nila. Napatayo si Feli, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa? Maaari mo akong tawaging Doktora Remedios. Sa ngayon, iyan lang ang kailangan mong malaman. Magkita tayo sa simbahan ng Quiapo bukas ng 10:00 ng gabi. Magdala ka ng lakas ng loob dahil ang laban na sisimulan natin ay hindi lamang para sa iyong dangal, kundi para sa hustisyang matagal ko nang hinihintay. Naputol ang tawag. Ang tanging narinig ni Feli ay ang mahinang tunog ng pagpatak ng ulan sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero. Sa malayo, ang billboard ni Clarita ay tila naglalaho sa dilim ng gabi, habang ang anino ng isang malaking pagbabago ay nagsisimulang bumalot sa buhay ni Feli. Ang paghihintay sa ulan ay parang paghihintay sa katotohanan. Gaano man katagal, babagsak at babagsak din ito para hugasan ang lahat ng dumi. Ngunit para kay Feli, ang ulan noong gabing iyon ay hindi nagdala ng linis, kundi nagbunyag ng isang panibagong sugat na mas malalim pa sa ginawa ni Gaudencio. Bago siya umalis patungo sa Quiapo para makipagkita sa misteryosong Doktora Remedios, bumalik si Feli sa maliit na paupahan upang kunin ang kanyang natitirang mga talaan mula sa kanyang lumang kuwaderno. Nang buksan niya ang pinto, napansin niyang nakabukas ang isang maliit na siwang sa bintana at ang liwanag mula sa poste sa labas ay tumatama sa isang bulto na nakayuko sa kanyang lumang maleta. Si Leonora. Ang mga kamay ng kanyang pinsan na dati ay hinahawakan niya ng may pagmamahal habang nagtuturo ng mga aralin sa kimika, ngayon ay mabilis na kinakalkal ang kanyang mga personal na gamit. Sa isang tabi ay nakalatag ang lumang hard drive ni Feli at ilang mga papeles na naglalaman ng kanyang orihinal na research. Tumigil ang paghinga ni Feli. Ang kanyang utak ay pilit na naghahanap ng ibang paliwanag. Baka naglilinis lang si Leonora. Baka may hinahanap lang itong gamot. Ngunit ang mabilis at patagong galaw nito ay nagpapahiwatig ng pagkakasala. Ano ang ginagawa mo, Leonora? Ang boses ni Feli ay hindi galit kundi isang basag na tinig ng matinding kalungkutan. Napasigaw ng mahina si Leonora at mabilis na napatayo. Ang hard drive ay nadulas mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat, ngunit mabilis ding napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ate, hindi. Hindi ito ang inaakala mo, nauutal na wika ni Leonora, ngunit hindi na siya umatras. Lumapit si Feli, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Tiningnan niya ang mga papeles at ang hard drive. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong. Paano nalaman ni Gaudencio ang tungkol sa kanyang lihim na pananaliksik? Paano nakuha ng mga Ibarra ang huling kopya ng formula bago pa man siya palayasin? Ikaw ang nagbigay sa kanila ng kopya ko, hindi ba ikaw ang nagbenta ng mga pinaghirapan ko kay Gaudencio? Bawat salita ni Feli ay tila dumudugo mula sa kanyang lalamunan. Leonora, bakit pinag-aral kita? Binayaran ko ang operasyon ng nanay mo. Itinuring kitang kapatid, hindi ba ako naging mabuti sa iyo? Ang mga luha sa mga mata ni Leonora ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matagal nang naiipon na galit. Tiningnan niya si Feli ng diretso, ang kanyang tinig ay tumalas. Yan nga ang problema, Ate Feli. Ang perpekto mo, ang bait-bait mo, palagi kang tama, palagi kang nagliligtas. Nakakasawa ng maging anino mo, nakakasawa ng maging kaawa-awang pinsan na laging may utang na loob sa iyo. Suminghap si Feli, ang bawat salita ni Leonora ay parang laso na unti-unting pumapasok sa kanyang mga ugat. Binigyan ako ni Kuya Gaudencio ng pagkakataon. Patuloy ni Leonora, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Ipinangako niya sa akin ang posisyon ng head researcher sa Ibarra Cosmetics. Ako na ang mamumuno. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng pangalan mo. Pagod na akong maging mahirap, ate. Pagod na ako. Hindi na napigilan ni Feli ang sarili. Tumaas ang kanyang kamay at dumapo ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Leonora. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ngunit ang sakit sa kamay ni Feli ay walang binatbat sa pagkawasak ng kanyang puso. Kinuha mo ang lahat sa akin, Leonora. Ibinenta mo ang kaluluwa mo para sa isang posisyon sa kumpanyang itinatag ko. Lumayas ka, ayaw na kitang makita. Bago pa man makasagot si Leonora, marahas na bumukas ang pinto ng paupahan. Dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ng tanod ang pumasok kasama si Manang Ising na may dalang flashlight. Ayan siya,
Ang magnanakaw sigaw ni Manang Ising nakaturo ang maruming daliri kay Feli. Felicidad Alhambra, sumama ka sa amin. May formal na reklamo mula kay Mr. Gaudencio Ibarra. Ikaw ay inirereklamo ng industrial espionage at pagnanakaw ng trade secrets mula sa Ibarra Cosmetics, formal na deklarasyon ng isa sa mga tanod. Tiningnan ni Feli si Leonora na ngayon ay may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi habang mabilis na pinupulot ang hard drive. Ginawa nila itong lahat. Ang bitag ay perpekto. Ibinenta siya ng sarili niyang dugo. Habang hinihila siya ng mga tanod palabas ng paupahan, hindi na umiyak si Feli. Ang mga luha ay natuyo na. Sa paglalakad niya sa madilim at maputik na kalsada patungo sa presinto, ang kanyang isip ay napuno hindi ng kalungkutan, kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi siya papayag na ang katotohanan ay mabaon kasama niya sa bilangguan. Sa loob ng madilim na selda ng presinto, ang amoy ng ihi at kalawang ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Umupo siya sa malamig na sementong kama, ang kanyang katawan ay nanginginig ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Biglang may umubo sa kabilang sulok ng selda. Mula sa anino, isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat at may takip sa mukha ang dahan-dahang lumapit patungo sa liwanag ng poste na tumatagos mula sa rehas. Inalis ng babae ang kanyang maskara, inilalantad ang isang mukhang puno ng karunungan, ngunit nagtataglay ng mga matang kasing lamig ng yelo. Sinabi ko nang magkita tayo sa Quiapo, Felicidad. Ngunit mukhang inunahan na tayo ng mga Ibarra. Tumingala si Feli, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ikaw ba si Doktora Remedios? Ngumiti ang babae, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako nga. At ngayon na alam mo na ang pakiramdam na ipagkanulo ng sarili mong pamilya, siguro handa ka ng pakinggan ang plano ko kung paano natin sila sisirain hanggang sa huling henerasyon nila. Ang gabi sa loob ng selda ay may sariling wika, isang malamig na katahimikan na sinisira lamang ng patak ng tubig mula sa sirang tubo. Sa tapat ni Feli nakatayo si Doktora Remedios, isang anino na naging porma, isang tagapagligtas na may dalang higit pa sa simpleng tulong. Ang kanyang presensya ay tila isang makapal na ulap na nagtatago ng isang malakas na bagyo. Masyado kang mabait, Felicidad. Iyan ang kahinaan mo, malamig na wika ni Doktora Remedios habang inilalapag ang isang manipis na folder sa malamig na semento sa pagitan nila. Akala mo ba sapat na ang talino mo sa mga halaman para labanan ng isang pamilyang ang puhunan ay panlilinlang? Binuksan ni Feli ang folder. Sa loob nito ay mga kopya ng kontrata, bank transfers, at mga litrato ng mga pasyenteng nagtamo ng malalang pagkasunog sa balat mula sa produktong kinalabasan ng maling formula na ibinigay ni Leonora. Naroon ang ebidensya ng pandaraya ni Gaudencio, ngunit may isa pang dokumento na nakakuha ng kanyang buong atensyon, isang birth certificate na luma at nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ang pangalan ng bata, Clarita Salcedo. Ang pangalan ng ina, Remedios Salcedo. Napatingin si Feli sa doktor, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Anak mo si Clarita, ang babaeng piniling pakasalan ni Gaudencio at ang dahilan kung bakit ako naitapon sa basura. Tumalikod si Doktora Remedios, humarap sa maliit na bintana kung saan nakikita ang patay-sinding ilaw sa labas ng presinto. Ang kanyang balikat ay bahagyang bumaba, isang bihirang pagpapakita ng kahinaan. 20 taon na ang nakararaan, Felicidad. Isang hamak na laboratory assistant lang ako sa kumpanya ng mga Ibarra. Si Doña Consolacion, ginamit niya ang asawa ko bilang fall guy sa isang malaking kaso ng smuggling ng mga chemical na sila mismo ang nag-utos. Nakulong ang asawa ko at namatay sa loob. Naiwan akong mag-isa, walang pera, walang matakbuhan. Napilitan akong iwan si Clarita sa isang ampunan para lang makatakas sa mga Ibarra na nagbabantang patahimikin ako. Humarap muli si Doktora Remedios at ngayon ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang puot na tinipid sa loob ng 2 dekada. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aaral, pag-ipon ng pera, at pagbuo ng mga koneksyon. Binalikan ko si Clarita, ngunit huli na ang lahat. Laso na ang utak niya. Nabulag siya sa pangako ng yaman ni Gaudencio. Ginagamit lang siya ng mga Ibarra katulad ng paggamit nila sa iyo. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Feli. 2 henerasyon ng mga babaeng sinira ng iisang pamilya. Nakita niya ang kanyang sarili sa kwento ni Doktora Remedios, isang biktima ng kapangyarihan at pagmamanipula. Ngunit habang pinapakinggan niya ang plano ng doktor, isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib.
Tutulungan kitang makalabas dito, bukas din patuloy ni Doktora Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang general na nagpaplano ng giyera. Gagamitin natin ang mga ebidensyang ito. Ipapasok ko ang mga nabiktima ng produkto nila sa media. Hahayaan nating bumagsak ang Ibarra Cosmetics. At habang nangyayari iyon, gagamitin natin si Clarita para saksakin si Gaudencio sa likod. Kailangan nating sirain ang lahat ng mahalaga sa kanila, kahit pa mga hulugan ito na kailangang masira rin ang anak ko. Doon natigil si Feli. Ang mga salitang masira rin ang anak ko ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Tinitigan niya ng maigi ang doktor. Nakita niya ang isang babaeng tuluyan ng nilamon ng paghihiganti. Hindi mariing sagot ni Feli, ibinalik ang folder sa semento. Kumunot ang noo ni Doktora Remedios. Ano ang sinasabi mo? Ito na ang pagkakataon mo para makaganti, Felicidad. Ipinakulong ka nila, ninakaw ang pinaghirapan mo at itinapon ka sa kalsada. Alam ko ang ginawa nila sa akin, sagot ni Feli. Ang kanyang tinig ay tahimik, ngunit may bigat na hindi matitinag. At gusto ko ring magbayad sila. Ngunit hindi ko gagamitin ang anak mo para gawin yon. Hindi ako magiging katulad ni Doña Consolacion na handang isakripisyo ang iba para lang sa pansariling hangarin. Tumayo si Feli, ang kanyang tindig ay tuwid sa kabila ng dumi ng kanyang damit. Ang hustisya na hinahanap ko ay hindi manggagaling sa pagsira sa iba, kundi sa paglalantad ng katotohanan. Ililigtas ko ang pangalan ko gamit ang agham at batas, hindi sa paggawa ng isa pang biktima. Kung gusto mo akong tulungan, Doktora Remedios, tutulungan natin si Clarita na makita ang katotohanan. Hindi natin siya itutulak sa bangin. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa labas, ang patak ng ulan ay nagsisimula ng humina. Pinagmasdan ni Doktora Remedios ang babaeng nasa harap niya. Nakita niya ang isang lakas na hindi nasusukat sa puot, kundi sa isang hindi matitinag na prinsipyo. Bago tuluyang umalis si Doktora Remedios, nag-iwan siya ng isang huling tanong na nagpalambot sa kanyang boses. Paano kung ang katotohanan na gusto mong ipakita ay masyado nang nakakatakot para sa kanila? Matatanggap mo ba kung hindi ito sapat para bumagsak sila? Ngumiti si Feli, isang ngiti na puno ng kalungkutan, ngunit may dalang liwanag. Ang katotohanan ay laging sapat, Doktora. Kailangan lang nating ibigay ito sa tamang oras at sa tamang entablado. Sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga Ibarra, ang hangin ay naging mabigat, hindi dahil sa halimuyak ng mga bulaklak, kundi dahil sa pag-aalala na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling ngiti. Ang ulat tungkol sa mga pasyenteng nagrereklamo laban sa Ibarra Miracle Serum ay nagsimula ng kumalat sa mga lihim na usapan ng alta sosyedad. Sa master's bedroom, nakaupo si Clarita sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Suot niya ang isang eleganteng silk robe. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong ayos, may isang kaba na hindi niya maalis. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa kanyang tiyan na wala pang bakas ng umbok. Bumukas ang pinto at pumasok si Gaudencio, ang kanyang mukha ay salubong, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng mga litrato ng mga balat na nasunog mula sa kanilang produkto. Ano ang nangyayari, Gaudencio? Tanong ni Clarita, sinusubukang panatilihin ang lambing sa kanyang boses. Ang magbuwa mo o ang formula? Ang walang hiyang Leonora na iyon, palpak ang ibinigay na kopya sa atin, bulyaw ni Gaudencio habang ibinabato ang tablet sa ibabaw ng kama. Kailangan nating ayusin ito bago makarating sa media. Kung malaman ito ng mga shareholders, babagsak ang kumpanya. Lumapit si Clarita upang hawakan ang braso ng asawa. Kaya natin ito, mahal. Marami tayong pera para patahimikin sila. Ang mahalaga ay ang baby natin. Tiningnan ni Gaudencio ang tiyan ni Clarita at sa isang bihirang pagkakataon, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Oo, ang bata. Iyan lang ang dahilan kung bakit nananatiling tahimik si Mama. Siguraduhin mo lang na totoo iyang ipinagmamalaki mo, Clarita. Dahil kung malaman kong isa rin itong kasinungalingan tulad ng formula na iyon, alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Iniwan ni Gaudencio ang silid at kasabay ng pagbagsak ng pinto ay ang pagguho ng tapang ni Clarita. Napakapit siya sa gilid ng vanity table, ang kanyang paghinga ay bumilis. Wala siyang sanggol sa sinapupunan. Isang peking ultrasound at isang kasabwat na doktor lamang ang kanyang naging sandata upang makuha ang atensyon at yaman ni Gaudencio.
Alam niyang ang oras ay unti-unti nang nauubos. Sa kabilang banda, malaya na si Feli dahil sa impluensya at mga koneksyon ni Doktora Remedios, ibinasura ang gawa-gawang kaso laban sa kanya. Ngunit sa halip na magtago sa kaligtasan ng probinsya, pinili ni Feli na harapin ang mga halimaw sa kanilang sariling teritoryo. Kinaumagahan nakatayo si Feli sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Ibarra. Suot niya ay isang simpleng puting bestida malayo sa maruruming damit na suot niya nang itapon siya sa basura. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Pagkapasok niya sa hardin, ang unang sumalubong sa kanya ay ang mapanuring tingin ni Doña Consolacion na kasalukuyang umiinom ng tsa sa ilalim ng isang malaking payong. Aba, ang matapang na ibon ay bumalik sa kanyang pinanggalingan. Ano ang kailangan mo, Felicidad? Nakikiusap ka ba ng limos pagkatapos mong tangkaing nakawin ang aming produkto pang-iinsulto ng matanda habang dahan-dahang inilalapag ang tasa sa platito? Hindi yumuko si Feli. Wala na ang pagmamano, wala na ang opo mama. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat na hindi maikakaila. Hindi ako naparito para humingi ng limos, Doña Consolacion. Naparito ako para ibigay ang isang babala. Ang formula na ninakaw ninyo ay isang lason. Ang bawat patak na inilalabas ninyo sa merkado ay isang hakbang papalapit sa pagbagsak ng inyong pangalan. Napatayo ang matanda, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Huwag mo akong takutin. Kami ang Ibarra. Wala kang mapapala sa pag-imbento ng kwento. Bago pa man makasagot si Feli, napansin niya si Clarita na nakatayo sa may pintuan ng mansyon, nakikinig sa kanilang usapan. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang kisap mata nakita ni Feli ang matinding takot sa mga mata ng bagong ginang ng mga Ibarra. Lumapit si Feli, dumaan sa gilid ni Doña Consolacion at tumigil ilang hakbang mula kay Clarita. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Feli ang isang maliit na sobre at inilapag ito sa isang mesa malapit sa pinto. Alam ko ang tungkol sa peking doktor at sa huwad na ultrasound, Clarita, bulong ni Feli, isang tinig na tanging sila lamang dalawa ang makakarinig. Nanlaki ang mga mata ni Clarita. Ang kulay ng kanyang mukha ay tila naubos. Hindi ako naparito para sirain ka, patuloy ni Feli, ang kanyang tono ay walang halong pangungutya kundi isang seryosong katotohanan. Naparito ako para ipaalam sa iyo na ginagamit ka lang din nila. Kapag nalaman nilang wala kang ibibigay na anak, itatapon ka rin nila sa basura na parang ginawa nila sa akin. Ang nasa sobrang yon ay mga ebidensya ng mga illegal na transaksyon ni Gaudencio, mga bagay na magpapatunay na kahit ikaw ay idadamay niya kapag lumubog ang barko nila. Tiningnan ni Clarita ang sobre na parang isa itong bomba na anumang oras ay sasabog. Ikaw ang bahala kung ano ang gagawin mo sa impormasyong iyan, wika ni Feli bago dahan-dahang tumalikod. Pero tandaan mo, Clarita, ang katotohanan ang tanging magliligtas sa iyo bago ka patuluyang lamunin ng kasinungalingan nila. Habang naglalakad si Feli palabas ng gate, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa isipan ni Clarita at ngayon hihintayin na lamang niyang mamunga ang lason ng kawalan ng tiwala sa loob ng pamilya Ibarra. Ang bawat papel sa loob ng sobrang ibinigay ni Feli ay tila mga mainit na baga sa mga kamay ni Clarita. Nagkulong siya sa isang maliit na banyo sa mansyon malayo, sa mapanuring mata ni Doña Consolacion at sa mapang-aping presensya ni Gaudencio. Ang malamig na tile sa sahig ay walang binatbat sa panlalamig ng kanyang buong katawan. Binasa niya ang bawat linya, bawat numero at bawat pirma. Naroon ang katibayan na inilipat ni Gaudencio ang karamihan sa mga utang ng Ibarra Cosmetics sa isang dummy corporation na nakapangalan kay Clarita. Kung pumutok ang iskandalo ng sirang serum, siya ang unang hahabulin ng batas at ng mga nagalit na mamumuhunan, habang si Gaudencio ay nananatiling malinis. Ang luha na kanina pa pinipigilan ni Clarita ay tuluyan ng bumagsak. Ang yaman at seguridad na pinangarap niya ang dahilan kung bakit niya ipinagpalit ang kanyang dignidad ay isang malaking ilusyon lamang. Ginamit siya ni Gaudencio hindi bilang asawa, kundi bilang kalasag sa mga kasalanan nito. Sa labas ng banyo, narinig niya ang mabigat na yabag ni Gaudencio pabalik sa silid. Clarita, nasaan ka? May kailangan kang pirmahan para sa event natin bukas sa Manila. Tawag ng asawa, ang boses ay puno ng pagkainip. Mabilis na itinago ni Clarita ang mga dokumento sa ilalim ng mga malinis na tuwalya.
Tumingin siya sa salamin, pinunasan ang mga luha at pilit na ibinalik ang maskara ng isang masunuring asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat, pinapatay ang huling katiting ng pagmamahal na mayroon siya para kay Gaudencio. Samantala sa isang lumang apartment sa Maynila, nakaupo si Feli sa tapat ni Dr. Remedios. Ang lamesa sa pagitan nila ay puno ng mga huling detalye para sa gaganaping grand launching ng Ibarra Cosmetics. Kausap ko na ang ilang mamamahayag. Handa silang ilabas ang kwento sa mismong oras na umakyat si Gaudencio sa entablado, wika ni Dr. Remedios, habang umiinom ng itim na kape. Nakahanda na rin ang mga pasyenteng nasunog ang balat. Sila mismo ang magpapatunay na nakamamatay ang ninakaw na formula nila. Tiningnan ni Feli ang doktor. Ang determinasyon sa mukha nito ay hindi mapapantayan, ngunit may napansin si Feli isang bahagyang panginginig sa mga kamay ng matanda habang hawak ang tasa. Paano si Clarita, doktora? Nakita ko siya kanina. Alam niya na ang katotohanan na ginagamit lang siya ni Gaudencio. Kapag pumutok ang iskandalong ito, baka hindi niya kayanin pakin. Malumanay na tanong ni Feli. Iniwas ni Dr. Remedios ang kanyang paningin. Ginusto niya iyan. Ginusto niyang mamuhay sa kasinungalingan. Wala akong anak na nagpapagamit sa mga Ibarra, pero anak niyo pa rin siya. Giit ni Feli, ang kanyang tinig ay puno ng empatiya, na bihira ng maramdaman ng doktor mula sa ibang tao. At ang dugo ninyo ay mas matimbang kaysa sa puot na iniingatan ninyo. Bibigyan natin siya ng pagkakataon na gumawa ng tama. Bago pa man makasagot si Dr. Remedios, biglang nag-ring ang lumang cellphone ni Feli. Ang pangalan ni Leonora ang lumitaw sa screen. Nagtaka si Feli, ngunit pinili niya pa ring sagutin ang tawag. Inilagay ito sa loudspeaker. Ate Feli, tulungan mo ako, parang awa mo na. Ang boses ni Leonora ay umiiyak, puno ng takot, na hindi niya kailanman narinig mula sa pinsan. Nanigas si Feli. Leonora, anong nangyayari? Si Luningning, ang bata sa barangay natin, nagpunta siya sa pabrika ng Ibarra para ibenta ang mga naipon niyang plastic na bote. Nakita ko siya na naglalaro malapit sa mga tambak ng reject na produkto. Ate, sumabog ang isa sa mga drum ng chemical. Nabuhusan siya, ate. Malala ang sunog sa balat niya. Ang mundo ni Feli ay tila huminto. Ang inosenteng batang nagbigay sa kanya ng pandesal, ang batang naniwala sa kanyang kabutihan, sa kabila ng paninira ng lahat, ngayon ay biktima ng kasakiman ng mga Ibarra. Nasaan siya ngayon, Leonora? Dinala mo ba siya sa ospital? Maring tanong ni Feli, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy ng lamesa. Hindi ko alam kung saan dadalhin, ate. Pinigilan ako ni Kuya Gaudencio. Sinabi niyang huwag ilabas ang balita dahil baka masira ang event bukas. Ikinulong nila ang bata sa lumang bodega malapit sa Riles. Ate, natatakot ako. Papatayin nila ang bata kung hindi nila gagamutin. Humihikbing pag-amin ni Leonora, ang kanyang konsensya ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng kasalanan. Ibinaba ni Feli ang telepono. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng awa ay ngayon ay nag-aalab sa isang matinding galit na mas mainit pa sa apoy. Tiningnan niya si Dr. Remedios at sa unang pagkakataon ang doktor ang nakaramdam ng kaba sa presensya ni Feli. Doktora, ihanda niyo ang lahat ng ebidensya para bukas. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa ninakaw na pangalan o sirang dangal. Tungkol na ito sa buhay ng mga inosente na handa nilang tapakan. Matigas na deklarasyon ni Feli. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa sa awa ng mga Ibarra. Siya ngayon ay isang mandirigmang walang ititirang kalaban na nakatayo. Ang lumang bodega malapit sa Riles ay amoy kalawang at naaagnas na kahoy, isang lugar na kinalimutan na ng panahon. Ngunit para kay Feli, ang amoy na umaling-aungaw sa hangin, nang pilit niyang binuksan, ang mabigat na bakal na pinto, ay hindi ang amoy ng luma. Ito ay ang matapang at nakasusulasok na amoy ng chemical, ang maling timpla ng katas ng kamyas at artificial na asido. Sa isang sulok nakaupo si Leonora sa maalikabok na sahig, nanginginig, habang yakap-yakap ang maliit na katawan ni Luningning. Ang bata ay halos wala ng malay, ang mukha ay namumutla sa sakit, at ang braso na dati ay ginamot ni Feli gamit ang mga halamang gamot ay ngayon ay nababalot ng mas malalang pamumula at pagkasunog. Ate Feli, mahinang hikbi ni Leonora nang makita ang pagpasok ng pinsan. Natatakot ako, hindi ko alam ang gagawin. Sabi ni Kuya Gaudencio, kapag inilabas ko siya rito, isasama niya ako sa mga kasong isasampa niya laban sa iyo. Mabilis na lumuhod si Feli sa tabi nila. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha para kay Leonora sa sandaling iyon.
Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas ang inosenteng bata. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang malinis na bote ng tubig at ilang mga dahon ng aloe vera na maingat niyang inihanda bago siya umalis ng apartment. Hawakan mo siya ng maigi. Leonora, utos ni Feli, ang boses ay kalmado ngunit mabilis. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ni Luningning gamit ang malinis na tubig at maingat na idinampi ang malamig na katas ng aloe vera upang pawiin ang init ng kemikal. Ang bata ay napadaing ng mahina, ngunit dahan-dahang nakatulog dahil sa ginhawa. Habang ginagamot ang bata, tiningnan ni Feli si Leonora. Nakita niya ang isang babaeng nawasak ng sariling ambisyon. Ito ba ang buhay na pinili mo, Leonora? Ang maging alipin ng isang pamilyang handang pumatay ng bata para lang maprotektahan ang pera nila, tanong ni Feli. Ang mga salita ay tumama ng direkta sa konsensya ng kanyang pinsan. Yumuko si Leonora, patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Patawarin mo ako, ate. Nasilaw ako. Inisip ko lang na baka dumating ang araw na makakapantay na kita. Hindi ko ginustong may masaktan. Hindi mo ako kailangang pantayan, Leonora, dahil hindi naman tayo naglalaban malumanay, ngunit matatag na sagot ni Feli. Binuhat niya si Luningning at ipinasa ito sa mga bisig ni Leonora. Dalhin mo siya sa ospital. Ako ang magbabayad. At pagkatapos umalis ka na rito. Hindi na ligtas para sa iyo ang manatili sa tabi ng mga Ibarra. Bago pa man makalabas si Leonora, bitbit ang bata na pahinto si Feli nang marinig ang isang pamilyar na yabag mula sa labas ng bodega. Pumasok si Gaudencio, suot ang isang mamahaling polo, ang mukha ay kalmado ngunit may nakatagong pagbabanta sa mga mata. May kasama siyang 2 tauhan na mabilis na humarang sa pinto. Napakagandang tagpo. Ang 2 magpinsang ahas nagsama muli pang uuyam ni Gaudencio. Tiningnan niya ang bata na kalong ni Leonora. At mukhang sinusubukan ninyong ilabas ang munting problema natin bago ang malaking araw ko bukas. Humarap si Feli sa dating asawa, ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal. Hindi lang ito tungkol sa malaking araw mo, Gaudencio. Buhay ng bata ang pinaglalaruan mo. Ang formula na ninakaw mo ay palpak. At kapag nalaman iyan ng publiko, babagsak ka hindi lang sa negosyo, kundi sa batas. Ngumiti si Gaudencio at lumapit kay Feli. Inilabas ang isang manipis na checkbook mula sa kanyang bulsa. Magkano ba ang kailangan mo, Felicidad? 1,200,000. Kaya kong bayaran ang pananahimik mo. At pati na rin ang gastos sa ospital ng batang iyan. Pirmahan mo ang non-disclosure agreement na ito at makakapagsimula ka ng bagong buhay kahit saan mo gusto. Wala nang gulo, walang iskandalo. Tinitigan ni Feli ang tseke na hawak ni Gaudencio. Ito ang perang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang perang bunga ng kanyang puyat at hirap. Ito na ang pagkakataon para makatakas siya sa lahat ng ito at mamuhay ng tahimik. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Luningning at naisip ang lahat ng iba pang babae na masusunog ang balat bukas, naramdaman niya ang isang pag-alab sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang iniabot ang tseke mula sa kamay ni Gaudencio. Ngumiti ang lalaki, nag-aakalang binili na niya muli ang katahimikan ni Feli. Ngunit sa isang mabilis na galaw, pinunit ni Feli ang tseke ng pira-piraso at inihagis ito sa mukha ni Gaudencio, tila mga patak ng putik sa malinis nitong damit. Ang dignidad ko, Gaudencio, ay hindi mabibili ng pera galing sa pagnanakaw. Malamig na wika ni Feli, ang bawat salita ay tila bato na tumatama sa mukha ng lalaki. Makikita mo bukas kung paano guguho ang imperyo na ipinagmamalaki mo. At hindi ako magiging anino na nakatago, kundi ang mismong liwanag na susunog sa inyong lahat. Bago pa man makasagot si Gaudencio, narinig nila ang mahinang pagtunog ng cellphone ni Feli na nasa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Doktora Remedios. Handa na ang lahat. Nakahanda na ang media sa Maynila. Tumingin si Feli sa tauhan ni Gaudencio. Hindi siya natatakot. Alam niya na ang katotohanan ang pinakamalakas niyang kalasag. Ang malaking bulwagan ng isang 5 bituing hotel sa Maynila ay nagliliwanag dahil sa mga kristal na chandelier na nakasabit sa mataas nitong kisame. Ang mga pader ay napapalamutian ng malalaking tarpaulin na may mukha ni Clarita at ang kumikinang na logo ng Ibarra Miracle Serum. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango, inihaw na salmon at kapangyarihan. Naroon ang mga pinakatanyag na beauty vlogger, mga kilalang politiko, at ang mga naglalakihang mamumuhunan ng Ibarra Cosmetics. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gaudencio, suot ang isang puting tuxedo, na tila nagsasabing siya ang tagapagligtas ng industriya ng pagpapaganda.
Sa kanyang tabi ay si Doña Consolacion, suot ang kanyang mga pinakamagarbong alahas na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Si Clarita ay nakaupo sa harap na hanay, ang kanyang mukha ay pilit na nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging bumabaling sa malaking pinto ng bulwagan. Sa gabing ito, binabago natin ang kasaysayan panimula ni Gaudencio. Hawak ang isang mikropono habang ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang Ibarra Miracle Serum ay hindi lamang isang produkto. Ito ay ang sagot sa matagal nang hinahanap ng bawat Pilipina. Pinagsama natin ang siyensya at tradisyon upang magbigay ng perpektong kalidad na tanging Ibarra lamang ang makakapagbigay. Ang malakas na palakpakan ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngunit ang tagumpay ay sandali lamang. Mula sa likuran, ang mabibigat na dobleng pinto ng hall ay dahan-dahang bumukas. Ang mga matitingkad na ilaw mula sa labas ay pumasok, naghuhugis ng isang silweta ng babaeng naglalakad ng tuwid at walang bahid ng pag-aalinlangan. Si Feli, wala siyang suot na mamahaling gown na puno ng kumikinang na bato. Suot niya ay isang simpleng puting barot saya, isang paalala sa kanyang pinagmulan, isang paalala ng kalingisang loob na matagal na nilang sinubukang dungisan. Ang kanyang buhok ay nakalugay ng maayos at ang kanyang mukha ay walang kahit anong kolorite, tanging ang kanyang natural na ganda na hindi na kailangan ng kahit anong serum. Kasabay ng pagpasok ni Feli ay ang unti-unting pagtahimik ng paligid. Ang mga mamamahayag na dati ay nakatutok kay Gaudencio ay mabilis na nag-iba ng direksyon. Ang mga camera ay nagsimulang mag-flash, tina-target ang babaeng alam ng lahat na ipinagtapon sa basura dahil sa akusasyon ng pagtataksil. Napatayo si Doña Consolacion, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. "Guardia, paano nakapasok ang babaeng yan dito? Ilabas ninyo siya." Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard, 3 malalaking sasakyan ng media ang pumarada sa labas at pumasok ang mga kilalang broadcast journalist. Kasunod nila, mula sa magkabilang gilid ng pinto, pumasok ang 15 kababaihan na nakasuot ng simpleng damit. Ang karamihan sa kanila ay may nakatakip na benda sa leeg at mukha. Sa unahan ng mga babaeng ito ay si Doktora Remedios, hawak ang mga medikal na talaan. Ang hangin sa bulwagan ay biglang nagbago. Mula sa amoy ng tagumpay, naging amoy ng tensyon at nagbabadyang iskandalo. Tumayo si Feli sa gitna, hindi gumamit ng mikropono, ngunit ang kanyang tinig ay sapat na lakas upang marinig ng lahat sa silid. Ang kagandahan ay hindi nabibili ng lason Gaudencio simula ni Feli. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Tumingin siya sa mga bisita. Ang serum na inilulunsad nila ngayong gabi ay isang ninakaw at sirang formula. Ako ang tunay na gumawa ng orihinal na pananaliksik, ngunit dahil sa kasakiman ng pamilya Ibarra, kinuha nila ang huling version na hindi pa tapos at ibinebenta sa inyo nang hindi dumaan sa tamang pagsusuri. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Ang mga flash ng camera ay mas lalong dumami. Sinungaling sigaw ni Gaudencio, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. "Huwag kayong maniwala sa babaeng iyan, isa siyang taksil na asawa at magnanakaw ng mga dokumento ng aming kumpanya." Ngunit lumapit si Doktora Remedios at itinaas ang mga dokumento na hawak niya. "Ako ay isang doktor at ako ang sumuri sa mga pasyenteng naririto ngayon. Ang balat nila ay nasunog at nagka-infection dahil sa maling kombinasyon ng asido na inilagay ng Ibarra Cosmetics sa kanilang produkto upang makatipid sa produksyon." Tinanggal ng isa sa mga babae ang benda sa kanyang pisngi. Inilalantad ang isang malaking mapulang paso na naging dahilan ng pagdalo ng matinding reaksyon mula sa mga bisita. Ang mga bumibili na dati ay pumalakpak ngayon, ay umatras natatakot na dumikit sa anumang sample ng serum na nakapatong sa mga mesa. Bumaling si Feli kay Doña Consolacion na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang dibdib at namumutla ang mukha. "Tinapon ninyo ako sa basura, Doña Consolacion, para mapagtakpan ninyo ang inyong pagnanakaw. Inakusahan ninyo ako ng pagtataksil para maitago ang inyong kasakiman. Ngunit ngayon, andito ang katotohanan nakatayo sa harap ninyo, hindi na kayang ibaon sa lupa." Tumingin si Gaudencio kay Clarita, umaasang sasabihin nito na itutuloy nila ang laban bilang mag-asawa. Ngunit si Clarita ay nanatiling nakaupo, ang mga mata ay nakatingin sa sahig at dahan-dahang kinuha ang sobrang ibinigay ni Feli na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagkakabitag sa mga utang. Sa gitna ng sigawan ng mga reporter
at ang pangangamba ng mga mamumuhunan na mabilis na nag-aayos ng kanilang pag-alis, si Doña Consolacion ay nawalan ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa mantel ng isang mesa, hinihila pababa ang mga matataas na baso ng champagne bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Mamasigaw ni Gaudencio, tuluyang nilamon ng kaguluhan ang dating magarbong entablado habang pinagmamasdan ni Feli ang pagguho ng kastilyo na pilit nilang itinayo mula sa kasinungalingan. Ang pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay parang pagguho ng lumang bato na unti-unting kinakain ng ulan. Sa loob ng 5 bituing hotel, ang kaguluhan ay naging isang ganap na krisis para sa mga Ibarra. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng pahayag habang ang mga medic ay mabilis na inilalabas ang walang malay na si Doña Consolacion sa isang stretcher. Nakatayo si Gaudencio sa gitna ng entablado, ang kanyang mamahaling puting tuxedo ay ngayon ay lukot at tila nawalan ng kinang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Feli na nananatiling kalmado sa kabila ng ingay at kaguluhan. Babayaran mo ito, Felicidad, banta ni Gaudencio, itinuturo ang daliri kay Feli. May mga abogado ako, ibabalik kita sa kulungan. Ngunit hindi si Feli ang sumagot kundi isang boses na hindi inasahan ng sinuman na marinig muli. Ako na ang unang nagpadala ng ebidensya sa mga autoridad, Sir Gaudencio. Ang lahat ay napalingon sa pintuan. Pumasok si Manang Ising, ang kilalang marites ng barangay. Hindi na bitbit ang kanyang cellphone para manira, kundi may hawak siyang isang maliit na memory card. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kakaibang seryoso, isang uri ng pagkakasala na matagal niyang tinakasan. Noong gabing itinapon si Feli sa basura, nandoon ako pag-amin ni Manang Ising sa harap ng mga kamera, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit buo. Nakita ko ang mga tauhan ninyo, Sir Gaudencio. Binayaran ninyo ako para magpakalat ng maling balita. Binayaran ninyo ako para sirain ang dangal ng babaeng ito. Pero hindi ko masisikmura na isang inosenteng bata ang masusunog dahil sa produkto ninyo. Nandito sa memory card na ito ang tunay na video ng usapan natin bago ninyo ipatapon si Feli. Nanlaki ang mga mata ni Gaudencio. Ang kanyang huling alas ng panlilinlang ay tinangay ng mismong taong binayaran niya. Dahan-dahang naglakad si Clarita patungo kay Gaudencio. Ang kanyang kilos ay mabagal, tila hinihila niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Inabot niya sa asawa ang sobrang ibinigay ni Feli noong nakaraang araw. Ano ito, Clarita? Wala tayong oras para dito, naiinis na wika ni Gaudencio. Ayan ang mga dokumento na nagpapatunay na inilipat mo sa pangalan ko ang mga utang at pananagutan ng kumpanya, kalmadong sagot ni Clarita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginamit mo ako. At alam mo kung ano pa ang isang kasinungalingan. Wala akong anak, Gaudencio. Hindi ako buntis. Lahat ito ay isang palabas, at ngayon tapos na ang palabas. Ang mukha ni Gaudencio ay nawalan ng kulay. 2 matinding dagok ang sabay na tumama sa kanyang pagkatao, ang pagkasira ng kanyang kumpanya, at ang pagkawala ng kaisa-isang tagapagmana na ipinagmamalaki niya. Bago pa man makapagsalita muli si Gaudencio, pumasok ang 3 pulis sa bulwagan, kasama ang ilang kinatawan mula sa Food and Drug Administration. Mr. Gaudencio Ibarra, inaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest para sa mga kasong commercial fraud, falsification of public documents, at reckless imprudence resulting in serious physical injuries, formal na deklarasyon ng hepe ng pulisya habang mabilis na inilalabas ang posas. Sinubukan ni Gaudencio na manlaban, itinutulak ang mga pulis, ngunit ang kanyang lakas ay walang binatbat sa autoridad na matagal niyang nilalaro. Habang pinipilit na ipasok ang kanyang mga kamay sa likod upang iposas, lumingon si Gaudencio kay Feli. Ang mga mata nito na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Patawarin mo ako, Feli. Pakiusap, tulungan mo ako, pagmamakaawa ni Gaudencio. Ang boses ay basag at puno ng takot na harapin ang kulungan. Tinitigan ni Feli ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking ipinagpalit ang lahat ng magandang bagay sa mundo para lamang sa pansariling ambisyon. Hindi siya ngumiti ng tagumpay. Hindi siya sumigaw ng paghihiganti. Ang isinagot ni Feli ay isang malalim na kabibinging katahimikan. Tinalikuran ni Feli si Gaudencio, habang ito ay kinakaladkad palabas ng mga pulis palayo sa kumikinang na bulwagan patungo sa malamig at madilim na kinabukasan na siya mismo ang humubog. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Minsan ang pinakamalakas na hatol ay ang pag-alis sa isang taong hindi na kailanman magkakaroon ng puwang sa iyong buhay. Ang simoy ng hangin sa probinsya
ay may dalang kakaibang amoy ng pag-asa. Amoy ng basang lupa. Pagkatapos ng ulan, ng sariwang dahon ng bayabas, at ng malinis na hinaharap. 6 na buwan pagkatapos gumuho ang Ibarra Cosmetics, bumalik si Feli sa lupang sinilangan sa lumang bahay ng kanyang ina na matagal na niyang iniwan. Ngayon ang maliit na bahay ay napapalibutan ng mga nakapapasong bulaklak, mga damong gamot at mga bote ng salamin na naglalaman ng mga likas na langis. Sa itaas ng pintuan ay nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy, Alhambra Healing Foundation. Sa bakuran, maraming kababaihan ang masayang nagkukwentuhan habang nagdidikdik ng mga halamang gamot. Ang mga babaeng ito ay mga biktima rin ng pang-aabuso, parehong pisikal at emosyonal, na nakahanap ng kanlungan at trabaho sa pamamahala ni Feli. Ang mga kita mula sa kanyang naipatente na Alhambra Authentic Healing Serum ay buong ginagamit upang suportahan ang pundasyon. Isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya mula sa gate. Ate Feli. Nakatingin sa labas ng bakod si Leonora. Ang kanyang mga damit ay luma at may mga mantsa ng putik. Ang kanyang mukha ay pagod, bitbit ang isang lumang maleta. Pagkatapos ng iskandalo, ang kanyang pangalan ay nasira sa buong industriya. Wala nang kumpanyang tumanggap sa kanya. Ang mga Ibarra ay wala nang kakayahang magbigay sa kanya ng kahit na ano, at ngayon ay bumalik siya kung saan siya nagsimula, sa kawalan. Lumabas si Feli at pinagmasdan ng pinsan. Wala nang galit sa puso ni Feli, tanging isang malamig na pagtanggap na ang bawat isa ay may sariling daan na dapat tahakin. Sana ay malutas mo ang mga problema mo, Leonora, mahinahong wika ni Feli. Pero ang lugar na ito ay para sa mga naghahanap ng paghilom, hindi para sa mga naghahanap ng kapatawaran mula sa iba dahil hindi nila mapatawad ang kanilang sarili. Hanapin mo muna ang sarili mo. Walang sinabi si Leonora, kundi isang tahimik na pagtango bago naglakad palayo, unti-unting nilamon ng alikabok sa kalsada. Ito ang kanyang parusa, ang mamuhay na daladala ang bigat ng kanyang sariling pagtataksil nang walang anino ni Feli na magsisilbing pananggalang. Sa hapon ding iyon, dinalaw ni Feli ang puntod ng kanyang ina. Ang sementeryo ay tahimik, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Naglagay siya ng isang maliit na bote ng healing serum at ilang sariwang bulaklak sa ibabaw ng lapida. Nag-iwan ka ng magandang pamananay, bulong ni Feli, habang dahan-dahang pinupunasan ang pangalan ng kanyang ina sa bato. Natutunan ko na ang tunay na halaga ng ating kaalaman. Hindi ito para yumaman, kundi para magpagaling. At higit sa lahat, natutunan kong pagalingin ang sarili ko. Nang bumalik siya sa kanyang klinika, naghihintay sa kanya si Doktora Remedios. Ang doktor ay mukhang mas kalmado ngayon, malayo sa babaeng puno ng paghihiganti sa loob ng selda. Bumisita ako kay Clarita sa rehab kanina, balita ng doktor. Ang kanyang boses ay may dalang lungkot, ngunit may pag-asa. Unti-unti na siyang nakakabawi. Magulo pa ang isip niya, ngunit nangako siyang magbabago. At nagpapasalamat ako sa iyo, Felicidad. Iniligtas mo siya mula sa tuluyang pagkasira. Ngumiti si Feli, kailangan nating lahat ng ikalawang pagkakataon, doktora. Basta't handa tayong harapin ang katotohanan. Matapos umalis ni Doktora Remedios, pumasok si Feli sa kanyang kwarto at humarap sa isang malaking salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng laging nakayuko, ang asawang laging nag-aalala sa sasabihin ng iba. Nakita niya ang isang babaeng malaya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa artificial na produkto, kundi dahil sa kapayapaan sa kanyang puso. Ang halimuyak ng ilang-ilang ay dahan-dahang pumasok mula sa bintana, tila isang mainit na yakap ng pagmamahal na nagpapaalala na ang pinakamagandang umaga ay madalas na nagmumula pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. 5 taon na ang lumipas, ngunit paminsan-minsan, kapag umiihip ang malamig na hangin mula sa silangan, naaalala pa rin ni Feli ang amoy ng nabubulok na basura. Hindi na siya nandidiri sa alaalang iyon. Sa halip, ginagawa niya itong paalala kung saan siya nagsimula, kung saan siya pinilit ibaon ng mga taong itinuring niyang pamilya, at kung paano siya umusbong mula sa dumi patungo sa liwanag. Malayo sa tahimik na buhay ni Feli sa probinsya, ang mga Ibarra ay nagbabayad ng kanilang utang, hindi sa tao, kundi sa tadhana. Sa loob ng malalamig na pader ng bilangguan, si Gaudencio ay isa na lamang numero. Wala na ang mga mamahaling damit at ang aroganteng ngiti.
Ang natira na lamang ay isang lalaking inuubos ng pagsisisi sa bawat araw na lumilipas. Si Doña Consolacion naman ay naninirahan sa isang pasilidad para sa mga inabandunang matatanda. Nakaupo lamang siya sa tapat ng bintana maghapon pa ulit-ulit na ibinubulong ang pangalang Ibarra, isang apelidong dati ay simbolo ng kapangyarihan, ngunit ngayon ay kasing kahulugan ng panlilinlang at kahihiyan. Napatawad na ba sila ni Feli ito? Ang tanong na madalas ibato sa kanya ng mga nakakakilala sa kanyang nakaraan. Sa tuwing maririnig niya ito, isang tahimik na ngiti lamang ang kanyang isinasagot. Pinatawad na niya si Gaudencio at ang kanyang pamilya hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat si Feli sa isang pusong malaya sa galit. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbubukas muli ng pinto para sa mga nanakit sa kanya. Ito ay ang pagtatapon ng susi sa nakaraan upang hindi na siya maging bilanggo nito kailanman. Nahanap na niya ang kanyang tunay na kapayapaan. Sa loob ng laboratorio ng Alhambra Healing Foundation, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng araw mula sa bintana at ang amoy ng pinakuluang dahon ng pandan at ilang-ilang. Dito wala siyang kailangang patunayan. Walang asawa na kumukontrol sa kanyang mga kilos at walang biyenan na sumusukat sa kanyang halaga batay sa utang na loob. Siya ang may-ari ng kanyang sariling pangalan at siya ang humuhubog ng kanyang sariling kapalaran. Habang maingat na nagsasalin ng purong langis sa isang maliit na bote, naramdaman ni Feli ang isang mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Luningning hindi na isang gusgusin at sugatang bata mula sa eskinita, kundi isang masigla at malusog na dalagita na ngayon ay scholar ng kanyang pundasyon. Ang balat nito sa braso kung saan dating nakaukit ang mapulang paso mula sa chemical ay halos wala ng bakas. Ate Feli malambing na bati ni Luningning habang isinisiksik ang mukha sa balikat ng babaeng nagligtas sa kanya. Huminga ng malalim ang dalagita, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bango-bango niyo po talaga. Amoy bulaklak po kayo, amoy bagong umaga. Hinaplos ni Feli ang buhok ng bata, ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng yaman. Ito ang huling aral na natutunan ni Feli, isang aral na ipinapasa niya sa bawat babaeng pumapasok sa kanyang klinika. Ang kaligayahan ay hindi isang regalong nahuhulog mula sa langit. Isa itong premyo na inaani lamang kapag nagkaroon ka ng tapang na putulin ang mga taong pumipigil sa iyong paglago, kahit pakadugo mo sila. Ang tunay na ganda ay hindi nasusukat sa kinis ng muka na inilalako sa mga billboard or sa kinang ng apelidong dala mo. Ang tunay na ganda ay nasusukat sa tibay ng iyong sikmura, natanggapin ang katotohanan sa tapang mong ipaglaban ang iyong dangal at sa linis ng iyong konsensya, na makatulog ng mahimbing sa gabi nang walang inaapakang tao. At sa wakas sa ilalim ng asul na kalangitan ng kanyang sariling tahanan, nakamit din ni Felicidad ang kahulugan ng kanyang pangalan, isang dalisay at walang hanggang kaligayahan.